Alam ni Kagura na si Sesshomaru lang ang makakatalo kay Narako. Subalit ayaw siyang tulungan ni Sesshomaru kaya naiinis na umalis ang Wind Demon. Inaasikaso ni Kagumi si Koga kaya naiinis si Inuyasha. Habang hinahanap nila si Narako ay nagtataka si Miroko sa ikanikilos ni Kagura. Nagtataka din sila kung ba't humina ang barrier kaya naisip nilang isa ring half-demon si Narako. Samantala makikitang naghiwalay ang mga katawan ni Narako at pinapanood niya si Kagura gamit ang salamin. Balak ng kumilos ni Koga upang bawiin ang kanyang banal na hiyas. Ngunit nag-alala si Miroko dahil wala itong laban, tapos iniwan nila si Inuyasha na binantayan ni Miroko. Nakita nila ang maraming insekto at nandoon din si Kagura na inatake ni Sango. Tinukso ni Kagura si Koga kaya ayaw magpatulong ni Koga dahil nais niyang mabawi ang banal na hiyas ng mag-isa pero wala siyang magawa sa lakas ng Wind Demon kaya naman napatalsik siya nito. Tanging pag-ilag na lang ang nagagawa niya dahil wala siyang Sacred Jewel. Napagpasyahan ni Kagura na sundin ang mungkahi ni Sesshomaru na gamitin ang Sacred Jewel para matalo niya si Narako. Ngunit dumating ang napakaraming demon ni Narako kaya napaisip siya kung nalaman na ba nito ang kanyang pagtataksil. Pero nasuntok siya ni Koga at tumalsik ang mga hiyas ngunit tinamaan si Koga ng mga ipo-ipo ni Kagura. Nang makita ito ay nais tulungan ni Inuyasha kahit wala pa siyang kapangyarihan. Pero nag-umaga na kaya magbabalik na rin ang pagiging demon nito. Papatayin na ni Kagura si Koga gamit ang malakas na wind technique nang dumating ang bida upang iligtas ito saka nagbalik ang demon powers. Pero nakita ni Kagura ang human form niya na ipinag-alala nila Shippo. Umatake ang wind demon kaya nagpakawala ng wind scar ang bida at nahiwa ito patungo kay Kagura pero iniligtas ng mga demon ni Narako. At pagkatapos ay nakatakas na pala si Kagura. Si Koga naman ay nahanap na ang banal na hiyas na muling nilagay sa mga binti at pinangakong siya ang makakapatay kay Narako. Nakiusap si Kagumi na huwag ipagsasabi na isang half-demon si Inuyasha pero wala naman daw pake si Koga. Kaya naisip nilang si Kagura lang ang problema. Umuwi si Kagura at inisip na baka di pa alam ni Narako ang kanyang pagtataksil ngunit nang sundan niya si Kana ay biglang kinuha ni Narako. Nagulat din siya sa nakitang itsura ni Narako na ngayon ay nagkalat ang katawan saka kinuha siya upang parusahan. Di nagpapahalata na nababahala si Inuyasha pero alam ni Kagumi na inaasahan nito ang mga kaibigan. Kinabukasan ay masayang naglalakad si Shippo nang biglang kumidlat sa kanyang harapan at nakuha niya ang isang liham na nagyayaya ng isang duelo. Nanggaling pala ang liham mula sa Raiju tribe upang ipaghiganti sila Hiten at Maten. Nagtaka si Sango dahil si Inuyasha ang tumapos kila Maten at Hiten gamit ang Tesaiga. Kaya pinagmalaki ni Shippo na isa kasi siyang full demon kaya nasapok ng bida. Tapos nagkunwari siyang di natatakot sa kalaban pero nang kumidlat ay nanginginig naman ang itlog na tinakot pa ng bida. Si Soten pala ang nagpadala ng sulat at kasama nito ang alagang si Koryu na inakalang lalabanan ni Soten ng Hara upon sila Inuyasha pero alam din ng bata na mapanganib ang mga ito. Sa sobrang kaba ay di makalakad si Shippo. Tapos inisip na baka Inuyasha ang nakasulat sa liham. Nainis na ang bida kaya itinulak niya si Shippo ngunit di nila alam na may malaking bato ang hinulag ni Koryu sa kanila at hinabol si Shippo tapos nag-transform siya ngunit nalambat naman ng baby dragon. Ikinulong nila si Shippo na nadismaya na kay Soten lang nanggaling ang sulat kaya ininggit niya lang ito ng laruan. Sunod na plano ay ang pagpapausok ng Silver Vine kaya nang maamoy ni Kirara ay natulog ito. Isang babae naman ang ipinang-trap nila kay Miroko kaya nahulog sila sa butas. Ayaw makipagduelo ni Soten kaya tinukso ni Shippo na mahinang nilalang kaya pinagmalaki nito ang kanyang katalinuhan saka nag-asara ng dalawa gamit ang drawing. Sunod ay lumabas ang isang clone para padapain si Inuyasha ngunit wala itong epekto kaya aalis na sana si Koryu ngunit nahuli ng bida. Napagod na ang dalawa ngunit napahanga si Soten sa gamit na crayons ni Shippo. Kaya ininggit pa siya ng Fox para pakawalan nito. Binetukan ng bida si Koryu ngunit naawa na si Kagumi kaso kinagat ang bida kaya binetukan muli. Nang mag-transform ito at nagpaulan ng mga arrow kaya hiniwa siya ng ating bida, subalit muli lang na nabuo. Si Soten naman ay pumayag na sa duelo para sa crayons. Sa kanilang pagtakbo ay nadapa si Kagumi kaya iniligtas ni Inuyasha mula sa arrow. Nagsabayan naman ng atake ang dalawa at match lang sila. Ayos lang si Inuyasha saka nalaman na di pala mapanganib ang mga arrow ng baby dragon. Kaya binetukan siya ng bida at nagbalik sa tunay na anyo. Sila Shippo naman at Soten ay nagpapaligsahan ng kanilang mga teknik na pantay lang ang mga lakas. Nang makita sila nila Inuyasha ay nakyutan pa si Kagumi kay Soten na isa palang babae kaya aalis na daw si Shippo. Saka ibinigay ang crayons at nagpakol ngunit natuwa talaga si Soten. Nakaakyat na rin sila Miroko at si Soten ay nagdrawing naman ng binatang Shippo. Feeling cool pa rin si Shippo kaya binetukan at nagsumbong kay Kagumi kaya pinadapa ang bida. Hirap na hirap sa klase si Kagumi kaya malungkot sa pagsapit ng uwian. Nakipagchikahan siya sa mga classmate na di makapaniwala sa love life ni Kagumi dahil di alam ng mga ito ang mga tunay na nangyayari sa kanya. At pagsapit ng hapunan ay nag-enjoy muna siya kasama ang pamilya, saka naligo at nag-enjoy sa malambot niyang kama na wala sa feudal era. Napapansin ni Shippo na malungkot si Inuyasha pag wala si Kagumi ngunit binetukan na naman siya. Wala silang magawa kundi ang
maghintay dahil si Kagome lang ang nakakaramdam ng Sacred Jewel. Samantala pinalabas ni Narako sa kanyang katawan ang isang laman, na nagtungo naman sa mga bandido na pinagtutusok nila ngunit lumabas ang isang lalaking walang mukha at pinagpapatay ang mga ito. Naamoy ni Inuyasha si Narako at pagdating ay nakita ang mga bandidong pinatay na kinuha ang mga mukha. Walang mahanap na gwapong mukha ang lalaki sa mga bandido. Ngunit dumating ang monk na may gwapong mukha, kaya naman naglaban ang dalawa subalit natalo nito ang monk at napatakbo ang apprentice. Nagustuhan na ng lalaki ang bago niyang mukha kaya nang may lumapit na mandirigma ay ang mga gamit naman nito ang kanyang pinagdiskitahan na tagumpay niyang nakuha. Tapos sinunog niya ang isang bayan at nagbaka sakali na maalala niya ang nakaraan pero meron pa ring kulang. Nang bigla niyang maalala ang isang village at isang kuweba na balak niyang puntahan ngunit pinigilan siya ni Inuyasha. Si Kagome ay nagpaalam sa pamilya saka nagbalik sa feudal era. Dahil walang maalala ang lalaki ay inangkin niya ang pangalan ng may-ari ng mukha na si Muso. Samantala pinapanood lang sila ni Narako. Nakipagsabayan din ito sa Tesaiga kaya nawasak ang braso nito. Subalit dumating ang mga insekto na naging mga bago niyang kamay. Saka umatake na parang letigo at wala ring kwenta ang Hiraikotsu sa kanya tapos natusok pa ang ating bida. Nang makita nito si Kagome ay naalala niya si Kikyo kaya natulala at muling naputol ng bida ang kanyang braso, subalit tumubo lang muli kaya tumulong na rin sila Sango at Miroko ngunit nakuha pa rin ito si Kagome. Pinutol kagad ng bida ang braso nito, subalit dumating muli ang mga insekto at muling nabuo ang braso na muling inatake ng bida ngunit natusok siya nito saka nahuli si Kagome na agad ring iniligtas ni Inuyasha at tinamaan ang katawan ng kalaban. Napansin nila ang peklat nitong spider na katulad ng kay Narako saka masama pa rin ang kanilang kutob. Inaasikaso ni Kikyo ang mga sugatan ng makausap ang apprentice ng pinatay na monk. Naisip ni Kikyo na kagagawa nito ni Narako na pinapanood siya ngayon pero alam ni Kikyo na hanggat na kay Narako ang puso ni Onigumo ay di siya nito sasaktan. Pinakawalan ng master si Kagura at inutusang sabihin kila Inuyasha kung nasaan si Muso. Samantala muli na namang nabuo si Muso. Pinapauwi muna nila si Kagome upang maging ligtas ito. Isang lalaki na naman ang nakita ni Muso na kinuha niya ang mga gamit saka nakarating sa pamilyar na kuweba. Samantala naisip ni Kaide na magtungo sa kaparehong kuweba para mag-imbestiga. Pumasok si Muso at naisip na pamilyar talaga ito. Si Inuyasha naman ay ginagamit ang pang-amoy nang makita nila si Kagura na sinabi lang kung nasaan si Muso tapos umalis ito kagad. Alam nila Miroko na nais nitong makawala sa kontrol ni Narako pero isa pa rin itong kalaban. Naisip naman ni Kagura na walang kontrol si Narako kay Muso dahil pinapabantayan ito sa kanya. Pinapauwi na si Kagome pero sumama pa rin siya kay Kaide. At ang di nila alam ay nasa loob na si Muso na naaalala si Kikyo. Lumabas ito kagad nang marinig si Kagome at umatake sa kanila. Umatake din si Kaide ngunit walang kwenta, saka nakilala ng matanda na ito ay si Onigumo. Di ito tumigil ngunit nang malapit ng mahuli ang dalaga ay iniligtas na naman siya ni Inuyasha. Naalala na rin ni Muso na siya si Onigumo at pati nang makulong siya sa kadiliman. Di rin daw siya tauhan ni Narako saka pinalabas ang mga spike para patayin sila. Pagsugod ng bida ay nahuli siya nito ng ugat subalit mabilis lang na nakatakas. Si Narako ay nagtungo kay Kikyo para patunayan na magagawa niya na ngayong patayin si Kikyo pero di niya pagagawin. Ngunit biglang nagloko ang kanyang kamay. Wala pa ring magawa ang bida sa mga atake ni Onigumo ngunit tinamaan na naman ito ng wind scar. Ngunit nahuli ang bida na niligtas ni Sango at muli itong nabuhay kaya muling inatake ng wind scar. Si Kagura naman ay nag-iisip pa rin ng paraan. Iniisip na rin ng bida kung paano ito matatalo ngunit nag-anyo pa itong Scorpio na umatake at natusok nito ang ating bida. Pero dahil isa siyang demon ay di niya ininda ngunit sinakal naman ito. Kaya gumamit ng wind scar ang bida na tumapos dito subalit muli na namang nabubuo at naging isang Scorpio na ipinagtaka ng lahat. Tinamaan at napatalsik na naman ang napapagod na bida dahil walang katapusan ng pag-regenerate ng kalaban. Giit ni Shippo na gumamit siya ng backlash wave pero di pala magawa ng bida dahil walang ghostly aura si Onigumo kaya gumamit siya muli ng wind scar. Subalit nagsisimula na namang mabuo kaya sinabi ni Miroko na napansin niyang ang marka ng gagamba ang kahinaan nito. Muli na naman itong nabuhay pero pinuntirya na ng bida ang marka ngunit pinigilan siya ni Kagura na tamaan ang marka. Tapos dinala ng mga insekto ang katawan nito na hinabol nila Inuyasha. Nalaman ng bida na tinanggal ni Narako si Onigumo sa katawan upang magawa niya ng patayin si Kikyo. Dinala ng mga insekto si Onigumo kay Narako upang muling ibalik sa kanyang katawan dahil kailangan niya pa ito pero ayaw nang makulong ni Onigumo kaya sinubukan niyang tumakas pero di papayag si Narako habang si Kagura ay nanonood lang hanggang sa mahuli si Onigumo at dumating si Inuyasha na inatake ang kalaban. Kaya nakatakas na si Onigumo at inutusan ni Narako si Kagura
Kagura na habulin ito pero bumalik ang lalaki samantala naputol ang mga galamay ni Narako kaya nagbuga ng mayasma. Dumating na rin si Miroko saka umatake ang bida na iniwasan ng villain. Ngunit tinusok ito ni Onigumo. Subalit di nasaktan si Narako at nagsimulang higupin ito kaya naisip ni Kagura na di talaga siya makakatakas kay Narako. Kailangan pa daw ni Narako si Onigumo sa kanyang katawan. Naisip ni Miroko na isa rin itong half-demon dahil sa panghihina ng barrier. Pero pinagmayabang pa ni Narako na nakakapili siya ng panahon kung kailan niya gustong maging mahina hindi tulad ng ibang half-demon na nakatakda sa gabi ng full moon. Nainis na ang bida sa daldal nito kaya umatake subalit mas lumakas ang barrier ni Narako kaya kahit ang wind scar niya ay hindi na rin tumalab sa tibay nito saka ito tumakas. Naramdaman ng mga tao ang kakaibang hangin dahil napadaan si Narako. Nabahala si Miroko sa paglakas ng villain pero si Inuyasha na daw ang bahala. Pagsapit ng gabi ay nakita ni Kagome ang napakagandang mga bituin na pinanood nila ni Inuyasha. At si Kikyo naman ay namimiss na ang ating bida. Kinabukasan ay nagpapaalam si Kagome na babalik muna sa kanyang panahon pero di nila mahanap si Inuyasha na naisip ni Miroko na nagtungo kay Totosai. Tinatanong ng bida ang paraan kung paano mawasak ang napakatibay na barrier. Pero nais ng maligo ng matanda dahil nangangati na siya kaya iniisip niya kung paano makakakuha ng tubig. Dumating ang isa pang estudyante na isang Lynx Demon na nais din daw matutunan ng pagwasak ng barrier. Pero inakala ng bida na kasama sa training ang pag-iigib kaya sinamahan niya ang Lynx. Ngunit di nito mabuhat ang isang balde pero ayaw pa rin sumuko. Kaya naawa ang bida at dinala siya kasama ang balde. Nagsibak din sila para sa pampaligo ni Totosai ngunit di pa kaya ng Lynx kaya tumalsik siya na sinalo ni Inuyasha. Saka napansing nagkasakit ito dahil di pa kumakain at doon lang natutulog sa maliit na kubo kaya tutulungan daw siya ng bida dahil naaalala niya si Shippo. Pinainit ni Inuyasha ang pampaligo ng matanda. Samantala natatakot si Mayoga na malaman ni Inuyasha na gusto niya lang maligo at wala itong kinalaman sa training. Binigyan ng bida ng maraming pagkain ng Lynx para lumakas ito. Saka nagkwento itong kailangan niyang mawasak ang barrier upang mailigtas ang kanyang tribo mula sa isang demon at sinabi ng ama na si Totosai lang ang makakapagturo nito. Dumating ang isa nitong katribo na si Torako kaya nalaman niyang nanganganib ang kanyang ama. Dahil dito ay nagmadali ang batang Lynx at kinuha ang espada ni Totosai. Hinabol naman ito ng bida at sumakay kay Kirara. Di pa nakakalayo ang Lynx dahil sa bigat ng espada kaya dinala siya ng bida. At sa kabila ng pagtanggi ay nais pa ring tumulong ni Inuyasha. Pagdating ay nakita nilang nasa loob ng barrier ang ama dahil pinapasok daw ito ng halimaw kaya ililigtas ng batang Lynx pero si Inuyasha na daw ang bahala. Inatake nito ang barrier ngunit hindi niya nawasak kaya naiyak na lang. Tapos nakita nilang paparating na ang halimaw para kainin ang ama nito. Inatake sila nito ng mayasma saka inilabas ng bida ang Tesaiga. Tapos sinubukan niya ang bunga ng training kay Totosai at nagawa naman niyang mapaglaho ang barrier nito saka naputol ang isang paa ng halimaw. Subalit muli lang tumubo. Kaya umilag siya at tinusok ito sa kahinaan sa likod dahilan para tuluyan itong maglaho. Dahil dito ay naging kaibigan ng bida ang Lynx tribe. Pagbalik ng bida ay pinagmalaki nito na lumakas siya dahil sa training pero inamin ng matanda na nais niya lang talagang maligo kaya binatukan siya ni Inuyasha. Pero sinabi nito kay Mayoga ang tamang paraan para makamtan ang nais ng bida. At pagbalik ni Inuyasha ay nainggit siya dahil naubos na ng mga kasama ang mga pasalubong ni Kagome. Samantala isang half-demon na bata ang inihanda ng mga tao. Saka dumating ang demon bat para kunin ito. Naglalaro sila ng baraha kung saan nanalo si Kagome. Pero di pa rin maganda ang mood ng bida dahil walang epekto ang wind scar niya kay Narako. Dumating na naman si Mayoga na napalo. Saka sinabi ang paraan para mawasak ng bida ang anumang barrier. Giit ni Mayoga na kailangan niyang mapatay ang isang demon bat na nangangalaga ng barrier ng tribo nito dahil ang dugo nito ang susi para lumakas ang Tesaiga. Na-excite ang bida kaya agad silang nagbiyahe. Nagagalit ang mga tao sa isang babae dahil inatake pa rin sila ng mga demon bat kahit ibinigay na ang anak nito. Iniligtas naman ito ng bida at tinanong kung nasaan ang mga demon bat. Kwento ng babae na isang delikadong tribo ang mga demon bat pero iba ang kanyang naging nobyo na si Tsukuyomaru. Mula nang isilang ang kanilang anak ay tumigil ang pag-atake ng mga demon bat pero nang mamatay si Tsukuyomaru ay muling sumalakay ang mga ito sa village. Si Taigo Kumaro naman na ama ni Tsukuyomaru ay ipinangako na titigilan sila pag binigay ang kanyang apong si Shiori dahil kailangan daw nila ito upang maipagpatuloy ang barrier na noon ay si Tsukuyomaru ang may trabaho. Di rin daw tanggap ng mga tao si Shiori kaya pumayag na lang siyang ibigay ito sa lolo kapalit ng di pag-atake sa village. Pero umaatake pa rin daw ang mga ito sa kanila kaya nais ni Inuyasha na puntahan si Taigo Kumaro. Makitid na daan ang kanilang landas patungo sa Demon Bat Tribe. Sa kanya naalala na noon ay di rin siya tanggap ng mga demon kaya palagi siyang nasa panganib. Sumama sa kanya si Mayoga samantala nakita na nila si Shiori na ginagampanan ng trabaho nito saka sinabi ni Mayoga na kailangan niyang patayin si Shiori para lumakas ang Tesaiga. Lumabas si Taigo
Kumaro na malaking demon bat na wala daw pake sa kasunduan. Kaya umatake na ang ating bida, subalit walang kwenta ito sa barrier ng demon bat saka umatake ito ng sonic wave kaya iniligtas ng bida ang babae. Nagmakaawa naman si Shiori na wag nang saktan ng kanyang ina. Saka sinabi ni Taigo Kumaro na hindi rin magiging masaya si Shiori sa village. Nagbalik sila dahil napagtanto ng ina na tama si Taigo Kumaro. Naisip naman ni Kagome na di magagawang patayin ni Inuyasha ang isang bata. Napansin ng lolo na namimiss na ng apo ang village at ang kanyang ina kaya balak niyang wasakin ang village para wala na itong mamis kaya sumugod ang mga alagad. Ang bida naman ay naalala na maging ang mga tao ay ayaw din sa kanya. Sinamahan siya ni Kagome sa pagmumuni-muni at napahanga ito sa kabaitan ng bida. Ngunit nakita nilang dumating ang napakaraming demon bats patungo sa village.